Hi everyone, it's me again, Mami Julie, and welcome back to my mini vlog where we capture simple moments, beautiful memories, and remember that God is always in the story. Okay, let's get started. Ganito ko nga inumpisahan ng aking umaga. Habang nagkakape ay kinuha ko yung aking Bible at itong aking notebook. Nag-pray muna ako. Nagpasalamat lang dahil nagising pa ako ngayon. Babasa ako ng salita ng Lord, isang chapter kada isang araw. Kada gising is a blessing, mga mare. Kaya naman wag natin kakalimutan magpasalamat sa Lord. Ibig sabihin lang na nagising ka pa ay hindi pa tapos ang purpose mo dito sa mundo. Kasabay ko nga palang gumising si Luan niya. Naandun siya sa kanyang tito, kaya naman ako'y nakapag-me time. Simula nga nung nag-full time mom ako ay ito na ang aking pinaka-me time. Dahil nga itong si Luan ay walang kalaro dito, nasasanay na lang siya maglaro mag-isa. Kaya sa mga nagsasabing swerte daw itong si Luan dahil solo, ay hindi po iyan totoo. Kung alam nyo lang mga mi, awang-awa ako sa anak ko. Dahil sabik na sabik nga siya sa kalaro. Ito nga, tinaayos ko itong pinamili ni Junel. Ito nga si Junel ang inuutusan ko papuntang Tanawan para nga mamili. Dahil nakakatipid ako. Pag namimili kasi siya kapag sinabi mong isang piraso lang talagang dadalhin niya. Dahil wala na nga stock dito sa bahay, nagpabili na ako ng mga pangunahing kailangan. Siyempre, mga ulamin, kape at asukal. Bilang isang ina, ito talaga isa sa nakakapagpasaya sa atin. Ang mag-ayos ng pagkain at mag-stock nga ng mga pangunahing kailangan. Dahil ayaw nating may magugutom sa ating bahay. Kaya naman, isang thank you Lord na naman. Dahil naniniwala nga kami na hindi niya kami pinagkukulang. Palagi siyang nagpo-provide sa amin ng sapat. Siguro dahil nga ako'y laki sa hirap, talagang ang mga ganitong bagay ay sobrang na-appreciate ko. Naaalala ko nga nung inuutusan kami ng aming ina na mangutang sa kapitbahay ng bigas. Nanghihiram kami ng paila-ilang gata. Tapos mangungutang naman sa kapitbahay na may tindahan ng noodles at saka ng itlog. At yun ang aming ulam. Tapos yung prito ng itlog, napakalapad at marami kami maghahati. May panahon pa na wala kaming kuryente dahil madalas nga kami maputulan. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, thankful ako sa naranasan kong buhay na ganito. Dahil mas naging marunong ako, mas naging matatag. Talagang walang inasahan kung hindi ang Lord. Ito nga at natira pa itong mga gulay. Mamaya ko na inaayusin. Tapos ko nang ikamada itong mga karne dito nga sa freezer. Tapos habang pinagmamasdan ko nga itong aking anak, komportable, nakakakain, malusog, walang sakit. Thank you Lord ulit. Kaya itong nakikita nyong buhay namin ngayon, hindi ito dahil sa sarili naming kakayanan. Ito ay bunga ng kanyang biyaya at katapatan sa aming buhay. Kaya't kung ikaw ngayon ay nasa season ng buhay, na hirap, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil hindi hadlang ang kahirapan para gamitin ka ng Lord someday. Ari lang ang masasabi ko, kapag ang Lord ang backer mo, wala kang connection, wala kang inaasahang ibang tao, hindi ka niya pababayaan. Pwedeng mabagal ang proseso, pero ito ay sigurado talaga. Ang kanyang pangako ay totoo. At habang may hininga ako, ito ang aking patotoo. Hindi niya ako pinabayaan noon. Hindi niya ako pinababayaan ngayon. At hindi niya ako papabayaan kailanman. Bigla kong naalala yung sinabi ni Kim Molina sa kanyang bagong pelikula. Sabi niya doon, kung ano man ang gusto mo paglaki, maging lawyer ka, maging doktor ka, or maging housewife ka, basta't masaya ka, okay na yun. Kaya't kung ano man ang ating mga ginagawa ngayon, ibigay natin ang ating best, pagbutihan natin. At si Lord na ang bahala sa mga susunod. Kaya nga kung nakaabot ka sa dulong ito ay maraming salamat. Pwede mo bang i-comment kung nasan ka ngayon para naman malaman ko kung saan nakakarating ang ating video. Thank you for watching. Bye! God bless!